Magandang umaga po. Wala pa rin bukas. Magandang umaga po sa inyo ngayong lahat. Tayo po ay tatalakay ngayong umaga ng katanungan ng matagal nang itinatanong. Yung pong talata na ibinigay sa atin ay Ephesians 2:8 and 9, na ang sabi doon ay sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nang una pa man upang siya nating lakaran. May dalawang katanungan sa daigdig ng Kristyanismo pagdating sa kaparaanan ng kaligtasan. Paano ba maliligtas ang isang tao batay sa katuruan ng Kristyanismo? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay doon lamang sa mundo ng Kristyanismo. Ano po? At sa mundong ito, hanggang sa ngayon, ay merong dalawang pangkat na naglalaban kung ano ang tama sa kaparaanan ng kaligtasan. Paano ba maliligtas ang tao ayon sa kasulatan? Ang dalawang pangkat na ito ay parehong may setas ng talata sa banal na kasulatan at pareho silang merong katwiran. Pero ang tinatanong, sino ang tama? Yung una ay nagsasabi na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kinakailangan kang manampalataya at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay merong biyaya ang Diyos para sa iyong kaligtasan. Magandito talaga aking microphone to nag-aayat. Anyway, yun namang isang paniniwala ay sinasabing kinakailangan mong manampalataya at gumawa ng mabuti. So itong dalawang pangkat na ito ay naglalaban kung sino talaga ang tama. Ngayon, dahilan sa ang Biblia, ang siyang pinaka-konstitusyon ng mga Kristiyano, ito ang gagamitin nating batayan kung ano ba talaga ang kanyang sinasabi upang malaman natin kung sino ang tama. Okay? Sa mundo ng Kristyanismo, ang naglalaban lamang dito ay yung tinatawag na protestante at iba pa, lahat na. Tandaan ninyo sa mundo ng Kristyanismo, ang naglalaban lamang sa katwirang ito yung pangkat ng mga protestante at lahat na. Bakit? Yung pong pangkat ng mga protestante, ipapaliwanag ko sa inyo, ang pangkat ng mga protestante ay mayroong tatlong grupo. Ang unang grupo ng pangkat ng mga protestante ay tinatawag na liberal protestant. Yung pong liberal protestant ay ito'y mga protestante na naniniwala din na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos, pero sa kanila nawawala ang kaligtasan. Okay? Naniniwala sila, itong mga liberal protestants, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos, pero nawawala ang kaligtasan. Ang ikalawang parte o ikalawang grupo ng mga protestante ay yung pong tinatawag na fundamental. Okay. Ano po yung mga fundamental protestants? Ang fundamental protestants ay yung pong mga protestante na kung ano ang sinasabi ng Biblia,
Wala ka na ibang gagawin kundi sundin. At sa mga fundamental Protestants, ang pinakapinuno nila ay yung pastor. At kapag ito'y sinabi ng pastor, ito ay susundin. Bakit? Pastor nga siya. Para ano pa naging pastor siya kung hindi siya susundin ng mga tupa. So ito po yung kanilang paniniwala na kung saan, kung ito po ay doon sa Islam, ito po yung mga tinatawag na mga Taliban. Alam niyo yung mga Taliban, kung ano yung sinabi, yun lang sinabi, wala na kayong po pwedeng lipatan. At ang ikatlong grupo naman sa pangkat ng mga protestante ay yung pong tinatawag na evangelico or evangelical. Now, ano po yung mga evangelical Protestants? Kung kayo po ay lumalakad sa kalsada, mapapansin nyo sa kalsada ay merong guhit sa kaliwa at merong guhit sa kanan. Pagkatapos ng guhit sa kaliwa at guhit sa kanan, ito po naman ay may guhit din sa gitna. So kung ang liberal ay nando sa kaliwa at ang fundamental ay nando doon sa kanan, ang ebangheliko sila yung nasa gitna. Hindi po naman sila neutral, kundi sa kanilang paniniwala, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ikaw bilang isang Kristiyano ay may kalayaang sumunod o hindi. Hindi ka didiktahan sa iyong paniniwala, hindi ka didiktahan sa iyong pananampalataya sapagkat sa Ebanghelikong Protestante, naniniwala sila na ang bawat isang Kristiyano ay may kalayaang sumunod ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kaisipan. Now, bakit ko sinabi ang Protestante dito? Dahilan sa tanging mga Protestante lamang, simula noong nagkaroon ng Reformation period. Yung Reformation period ay naganap noong 1517 na kung saan ay pinangunahan ng isang Katolikong pare na ang pangalan ay Martin Luther, na kung saan ay kanyang kinestyon yung katuruan ng simbahang Romano Katoliko na tinatawag na doktrina ng purgatorio, na kung saan ay sinasabi na ang kaluluwa daw ng tao kapag namatay ay pupunta muna sa isang lugar at doon muna siya. Hindi siya automatikong pupunta sa langit o automatikong pupunta sa impyerno. At ang kinakailangan ng mga Romano Katoliko ay magdasal. At sa pamamagitan ng dasal na ito, sila ay magbibigay din ng kasamang pera o kaloob. At kapag nailigay na nila yung pera na ipapanalangin, yung kanilang kaluluwa ng kanilang kasamahan na nandoon sa purgatorio, the moment na bumagsak o kumalansing yung pera doon sa baul na pinaglalagyan, automatic din na yung kaluluwang ito ay pupunta sa langit. Ito yung katuruan ng tinatawag na sa purgatory na kung saan ay question ni Martin Luther. At dahilan sa pag-question na ito ay nagkaroon ng tinatawag na Reformation period noong 1517 at ito ay kumalat sa buong Europa at nagkaroon ng hiwalayan. Itong mga grupo na ito na naniwala kay Martin Luther ay humiwalay sa Roman Catholic Church na ito ay yung tinatawag na mga reformist. Bukod dito kay Martin Luther ay sinamahan pa siya ni John Calvin. At si John Calvin ay isa pa rin sa nagpatibay ng Reformation period. Now, ano ang nangyari sa Reformation period? Doon sa Reformation period, sa pangunguna ni Martin Luther, ay dito po lumabas yung tinatawag na 5 solas. Yung pong 5 solas na ito ay nagsasabing ang Biblia lamang ang tanging otoridad ng pananampalataya kasi sa Romano Katoliko ay 3 ang otoridad. Yung simbahan, the church, tradition, and the Bible. Sa Roman Catholic, ang kanilang authority ay church, Bible, and tradition. Ito ay sinansala ni Martin Luther, na ang sabi ni Martin Luther, hindi ika-3 ang autoridad ng pananampalataya ng tao tungkol sa Diyos at kaparaanan ng kaligtasan. Isa lamang ang autoridad ng tao. Which means, ang sinasabi niya, isa lamang ang ating constitution and bylaws pagdating sa pananampalataya at tanging Biblia lamang. At dahilan dito, marami ang naniwala at sa paniniwalang ito, itinuturo kasi ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at ito ay biyaya ng Diyos. Pagkatapos ni Martin Luther ay sumama sa kanya yung tinatawag na si John Calvin na siya naman yung
propose ng tinatawag na tulips. Yung pinag-aralan na natin ito, yung elections ng mga mananampalataya. Anyway, dahilan dito, itong grupo ng mga protestante ito, pinagtibay nila sa kanilang doktrina na ang tanging kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at ito ay biyaya ng Diyos na ibinase nila dito sa Efeso 2:8 hanggang 10. Ito ang naging basihan ng mga protestante ito pagdating sa kaligtasan. Naniniwala sila na ang sabi dito, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang tanong, ano ba ang biyaya? Mas magandang tingnan natin yung kahulugan ng biyaya sa salitang Ingles. Ang biyaya sa Ingles ay grace. Pag sinabing grace, ito ay defined as unmerited favor. Ibig sabihin ng unmerited favor ay isang pabor na ibinigay sa iyo na hindi mo kayang suklian. Ibig sabihin, ang pinangahawakan ito ng isang grupo o isang pangkat na ito na kanilang sinasabi na ayon sa katuruan ng Diyos, ang kaligtasan daw ay regalo niya. Unmerited favor na ibinibigay sa atin. At kung ito ay regalo ng Diyos, ito ba ay dapat mong bayaran? Kapag ang regalo na ibinibigay ng Diyos ay iyong binayaran, hindi na ito regalo. Ang tawag dito ay bili. Subalit, sino ang pupwedeng bumili ng kaligtasan? Wala. At dahilan sa walang tao na pupwedeng bumili ng kanyang kaligtasan, ibinibigay ito ng Diyos ng walang bayad sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Kung kaya't ang sabi dito ay ito'y makukuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay biyaya ng Diyos. Tandaan nyo, ito yung isang pangkat. Bukod dito, sinasabi rin na ang kaligtasan ay hindi lamang biyaya ng Diyos, ito rin naman ay mercy ng Diyos. Awa ng Diyos. When you say mercy, by definition, ito ang ibig sabihin ay withholding back one's anger. Ibig sabihin, kung ako ay naaawa sa iyo, ay pipigilan ko yung aking galit para hindi matuloy ang aking galit sa iyo. Yan ay mercy. Withholding back one's anger. At dahilan sa kasalanan ng tao, tayo ay parurusahan ng Diyos. Dahilan sa awa ng Diyos, ay kanyang pinipigil ang kanyang galit upang ito'y hindi mailapat sa atin at dahilan sa kanyang ipinadalang anak na si Jesus na sa halip yung kasalanan natin ang pagtitingnan niya sa puso natin, kung tayo ay mananampalataya, yung Kristong yan na nasa puso natin, yan ang tinitingnan ng Diyos upang siya ay hindi na patuloy na magalit. So, lumalabas lamang sa unang pangkat, naniniwala sila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ito ay biyaya ng Diyos at ito ay nagagawa sa pamamagitan ng kanyang awa. So ito yung unang pangkat. Na naniniwala sila na ako'y may kaligtasan sapagkat ako ay nanampalataya. Ito lamang ang aking gagawin sapagkat ang sabi nga, hindi ko po pwedeng bilhin ang aking kaligtasan. Hindi ko po pwedeng bayaran ang aking kaligtasan at ang kaligtasan ito ay awa sa akin ng Diyos. At sa halip na ako ang tingnan ng Diyos, ang tinitingnan sa akin ay yung aking pananampalatayang si Jesus na aking Panginoon, yun ang nagiging pampalubag loob ng Diyos para hindi siya tuluyang magalit sa atin. Sa kabilang dako, ay meron din namang nagsasabi na ang kaligtasan ay kinakailangang gumawa ka ng mabuti. Hindi ka po pwedeng maligtas kung hindi ka po pwedeng o hindi ka gagawa ng mabuti. Narinig niyo na ba ito kapag kayo ay nagtatanong paano maliligtas? Palagi nilang sinasabi, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Laging magkasama ang dalawa. Now, sino ang pangkat na merong ganitong pangunawa? Lahat ng grupo
sa loob ng Kristyanismo na hindi protestante. Ito ang kanilang paniniwala. Bakit ko ginawang protestante at para madaling maintindihan? No, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Para madaling maintindihan. Tatandaan nyo, basta hindi protestante, lahat yan, ang kanilang pananampalataya para maligtas ay kinakailangan dagdagan ng gawa. Sino ang pinakamalaking grupo o pangkat ng nananampalataya na kung saan ay kinakailangan ng lagyan ng gawa ang pananampalataya? Roman Catholic Church. The largest church dito sa atin, ang kanilang paniniwala ay hindi lamang pananampalataya sa Panginoong Yesus, bagkus sa kanilang paniniwala, dapat kang gumawa ng mabuti. Hindi ba? Magtanong kayo kahit sinong miyembro ng simbahang ito, pag tinanong mo sa kaligtasan, dapat mong sundin ang 10 utos ng Diyos. Ibig sabihin, kapag sinabi na dapat mong sundin ang 10 utos ng Diyos, yung 10 utos ng Diyos yan kasi ay puro kabutihan. Kung kaya't hindi lamang pananampalataya, bagkos ay lagyan mo rin naman ng gawa. Sapagkat ang sabi nila, ito ang itinuturo ng kasulatan. Ang tanong, meron ba silang pruweba sa banal na kasulatan para sabihin na ang kaligtasan ay dapat lagyan ng mabubuting gawa? Kanilang sinasabi, doon sa sulat ni Santiago, ganito ang nakasulat, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang gawa, mga gawa ay patay. Ibig sabihin, yun daw pananampalataya, kung ito'y walang kasamang mabuti, ito daw ay walang kabuluhan. Paano ka nga naman maliligtas kung walang kabuluhan ng iyong buhay sapagkat hindi mo ito sinasamahan ng mabuti? So sinasabi ni Santiago, doon sa kabilang panig, sapagkat kung paanong ang katawan ay walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Ito ang number 1 na sinisetas ng mga tao na kung saan ay naniniwalang ang kaligtasan ay dapat lagyan mo ng gawa. Ito yung kanilang number 1 na setas. Bukod doon, kanila rin namang sinasabi na sa Mateo 7:21, ang sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kung titingnan natin, ang argumento ng mga taong ito ay may katwiran. Bakit? Yung daw isang katawan na walang espiritu ay patay. Katulad din ng pananampalataya ng isang tao, kung wala namang ginagawang mabuti, anong silbi ng pananampalatayang yan? Paano ka pupunta sa langit kung wala namang kabuluhan? So nandito ang dalawang pangkat na naglalaban patungkol sa kaligtasan. Ang tanong, sino ang tama sa dalawa? Tama ba yung gumawa ka ng mabuti at sumampalataya ka para maligtas? O sumampalataya ka lamang sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos, ikaw ay mayroong kaligtasan? Tatandaan nyo, sa buong mundo ng Kristyanismo, ito lamang ang dalawang pangkat na naglalaban patungkol sa kaligtasan. At katulad ng aking sinasabi, ang tanging grupo lamang na nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay yung grupo lamang na kung saan ay tinatawag na Reformation, na mga Protestante na nagkaroon ng Reformation noong 1517. Now, kaya nga merong salitang Reformation. Dahil sa mahabang panahon ay namayani ang katuruan ng Romano Katoliko at ito ay kanilang sinansala noong 1517 na kanilang sinasabing hindi yata ganyan ang sinasabi ng kasulatan. At simula noon hanggang sa ngayon, ang pananampalatayang ito ay naglalaban pa hanggang sa kasalukuyan. Nananaig pa rin at mas marami ang nagsasabi na ang kaligtasan ay dapat lagyan mo ng mabubuting gawa. Tatandaan nyo, lahat ng hindi protestante,
Yan ang kanilang pananampalataya. Ano-anong mga grupo meron sa Pilipinas? Iglesia ni Cristo is the same. Faith plus work. Ano pa? Marami yan. Ano? Marami ang pananampalataya sa Pilipinas na faith plus work equals salvation. Protestant is faith alone. At dahilan dito, napakahirap kumbinsihin ng mga tao ito sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, nananampalataya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, palagi natin silang hinihimok na tayo ay paniwalaan. Pero, sa tagal ng panahon ng mga Kristiyano na nangihimok sa kanila, bihirang-bihira ang naniniwala sa atin. Sapagkat parang napakahirap tanggapin na wala kang gagawin para sa iyong kaligtasan. Ibig sabihin, mananampalataya ka lang ba kay Jesus at pag sinampalatayanan mo, ganun na, meron ka ng kaligtasan? Ang dali naman. Parang napakasimple. Parang hindi totoo. Biro mo, ganun lang ang gagawin mo, tapos may kaligtasan ka na. Ang tanong ay ganito. Katulad nung sinabi ko nung una, ibabalik natin. Kung babayaran mo ang kaligtasan, may pambayad ka ba? At kung ang kaligtasan ay babayaran, magkano ang halaga? Dahilan sa problemang ito, ang ating Panginoon ay gumawa ng paraan. Hindi kakayanin ng tao na magligtas ng kanyang sarili. Hindi kakayanin ng tao na bayaran ang kaligtasan sapagkat ito'y walang halaga. Papaano ka pupunta sa langit kung ito'y hindi mo kayang bayaran? At dahilan dito, kaya tayo nagkaroon nung last week, na ang ating tema doon ay John 3:16. Ito na naman tayo, pinakapaborito kong talata, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, na kanyang ibinigay sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang bugtong na anak, upang ang sinuman, now remember the word is sinuman, conditional, hindi lahat. Kung tayo'y nagpapahayag bilang ang ating dala, ay yung pangkat ng pananampalatayang ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang, pag dinala natin ito sa kanila, napakahirap nilang tanggapin. Kung kaya't ang sabi ng ating Panginoon ay ang sinuman. Ibig sabihin, hindi madaling tanggapin ang sistema o kaparaanan ng Diyos pagdating sa kaligtasan sapagkat ang tao palaging hinahanap kung ano ang kanyang kayang gawin sa sarili. Ang sabi nga ng Panginoon, wala nga kayo kaya, huwag nyo nang ipagdiinan. At ito yung dahilan kung bakit niya ibinigay yung kanyang anak. Dahil hindi nyo kaya. Ang kinakailangan nyo na lamang ay panampalatayanan o sampalatayanan ang ginawa ng ating Panginoon sapagkat ito'y kanyang tinapos na. Tatandaan natin na ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay ipinako doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, ay upang siya ang umako sa ating kasalanan. Yang kasalanan yan ay lason sa paningin ng Diyos Ama. At dahilan sa yan ay lason sa paningin ng Diyos Ama, walang taong makararating sa kanyang kaharian kung kaya't siya'y gumawa ng paraan. Ibinigay niya si Jesus para sa atin. Wala ka nang gagawin kundi sampalatayanan ito. Kung natatandaan nyo, noong ako ay nagbigay din ng isang pananalita dito, yung John 3:16 ay binigyan ko ng background. Sinabi ko doon na noong unang panahon ng grupo ni Moises na nasa ilang sila ay nagrebelde kay Moises sapagkat sila'y nananawa na doon sa kanilang kinakain araw-araw na mana. Sawang-sawa na sila doon sa mana na yan. At dahilan sa sila'y nagrebelde, sila ay pinarusahan ng Diyos at ang Diyos ay nagpadala ng maraming ahas. At yung mga nagrebelding ito, pag kinakagat ng ahas, natural sila ay mamamatay. At dahilan sa kanilang pagre-rebelding ito, ang buong grupo nila ay dumanas ng kamatayan sa kagat ng ahas.
Kung kaya't sila'y lumapit kay Moises at sinabi nila kay Moises, Moises, kami ay nagkasala, pwede bang ilapit mo kami sa aming Panginoon? Sapagkat kung hindi kami patatawarin ng Diyos, mauubos kaming lahat sa kagat ng ahas. Kung kaya't si Moises ay pumunta sa Diyos at sinabi niya, Ama, ang mga Israelita ay humihingi ng kapatawaran at humihingi sila ng kaparaanan upang sila ay wag nang kagatin ng ahas o kung kagatin man sila ng ahas, sila man ay hindi mamamatahin. So ang sabi ng Panginoon sa kanila, kay Moises, Moises, ikaw ay kumuha ng isang tikin. Alam niyo ba yung tikin kung ano? Pole. Yung kahoy na mahaba. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay gumawa ng tansong ahas. Yung ahas na tanso, gawin mo, at ilagay mo yan dyan sa tikin at ilagay mo doon sa gitna ng kampo. At sino mang kagatin ng ahas, kapag tumingin ika dyan sa tansong nakalagay sa tikin na yan, mawawalang bisa ang kamandag ng ahas. So ginawa ni Moises ay naglagay ng tikin na merong ahas na tanso doon sa gitna ng kampo. Biruin mo, kung kagatin ka ng ahas, titingin ka lang doon, wala nang epekto yung kamandag. Pwede ba yon? Subukan nga natin, pakagat kayo sa cobra. Dami doon si Cobra King. Nanood niyo yun? Sino nanonood dito ng Cobra King? Wala. Kung marami kayong namimiss, ang daming hinuhuling cobra noon eh. Si Cobra King, si Prince, meron yun eh. Kasi nanguhuli sila ng mga cobra. Yung isa yata niyang anak, nakagat eh, patay. Oh. So ngayon, biruin mo, magpakagat ka doon sa cobra, magawa ka ng tansong ahas, lagay mo na ganyan, pag kinagat ka, tumingin ka, gagaling ka, parang ang hirap yata ang paniwalaan nun. Subalit, ito ang inutos ng Diyos kay Moises. At yung lahat ng kinagat ng ahas, kung hindi sila titingin, automatic patay sila. Pero kung sila'y titingin doon sa ahas na tansong ahas na yon na nakalagay sa tikin doon sa gitna ng kampo, sila ay gagaling. Magaling ano? Kinagat ka ng ahas, tingin ka lang doon sa tansong ahas na nakalagay sa tikin, mawawala na yung kamandag. Eh, tumawag ka, sabihin mo nga, o sige, kagatin nyo na ako habang gusto nyo pang kumagat, habang nakatingin ako doon sa tansong ahas, hindi dadating yung kamandag sa akin. Yun ang naging kautusan ng Panginoon. At alam nyo ba, yun ang ginamit mismo ng Panginoong Jesus kay Nicodemus. Just as a serpent, sabi niya, in the wilderness, just as a serpent lifted up in the wilderness, so as the Son of Man must be lifted up. Yun yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemus. Kung paanong ang ahas ay itinaas doon sa ilang, ganun din naman ang anak ng tao ay itataas. Ibig sabihin, pinagkumpara ng Panginoong Jesus sapagkat si Nicodemus, alam niya yung kasaysayan. Alam niya yan. So, nung sabihin niya kay Nicodemus, naalala ni Nicodemus yung pangyayari yon at ang sinasabi doon, kapag tumingin ka doon sa ahas na yun, ikay gagaling. Katulad ng sinasabi ng Panginoon, na kapag ako ay naipako sa krus at kayo ay tumingin sa akin, yung kamandag ng kasalanan na nasa sa inyong katawan ay mawawala at pagagalingin. Ito ang magdadala ng buhay sa inyo at ito ang tinatawag na kaligtasan. Ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So nandito yung ating panlaban. Yung panlaban natin na pananampalataya lamang sapagkat sinabi doon ng Panginoon na wala kang gagawin kundi titingin ka lang, mananampalataya ka lamang. At dahilan sa pananampalatayang ito, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eh, paano naman yung sinabi na yung ikang pananampalatayang walang gawa ay patay sa sarili? Tama yun. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi po pwedeng pananampalataya lamang sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, new things has come. Ang sabi niya, kung ang sino mang tao daw ay nakipag-isa kay Kristo, siya na'y bagong nilalang, wala na ang lumang pagkatao, ang lahat ay pawang naging bago. Ibig sabihin, ang mabubuting gawa ay hindi at o hindi plus sa kaligtasan, kundi ito ay equals. Hindi ka po pwedeng magsabi
na tunay kang mananampalataya sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos pagkatapos ikaw ay mananatili sa kasalanan. Hindi pwede yun. Sapagkat ang tunay ng mananampalataya ay may bunga. Ano ang bunga ng tunay na pananampalataya? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, humility, and self-control. So ito yung bunga. So ibig sabihin, tama pala yung ating paniniwala na sinasabing ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at yung sinasabing mga gawa ay hindi ito kasama, hindi ito plus, kundi ito'y magkaugnay. Hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw ay mananampalataya na walang ugnayan sa mabubuting gawa. Magkasama ito. Kung kaya't ang sabi nga ng Panginoon na hindi ang lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makararating doon sa langit, kundi yun lamang gumagawa ng aking kalooban. Hindi ba? So, ang tunay na resulta ng pananampalataya ay mabubuting gawa. Hindi ka gumagawa upang ikaw ay maligtas. Ikaw ay gumagawa sapagkat ikaw ay ligtas na. Ganon ang tunay na equation. So mapapansin ninyo, kung yung palang kaisipang ito ay bumalik lamang noong 1517 during the time ng Reformation, at hanggang ngayon ay kakaunti lamang na grupo ang humahawak sa paniniwalang ito, gaano karami ang nananampalataya na ang kanilang pananampalataya ay walang kabuluhan. At itong mga taong ito na nananampalataya plus gawa, alam nyo ba, sila pa ang mas masipag magsimba. Sila pa ang masipag sumunod sa utusan ng kanilang simbahan. Bakit? Sapagkat sila'y natatakot na kapag hindi nila ito ginawa, hindi nila matatamo ang kaligtasan. Tandaan nyo, hindi nila matatamo. Yung isa naman ay gumagawa dahil natamo ang kaligtasan. Pero hanggang sa ngayon, pumunta kayo sa mga simbahan yan. Sila ay nagsisimba hindi dahil sa sila ay ligtas na. Sila ay nagsisimba dahil sila ay natatakot na kapag hindi sila magsisimba ay hindi nila matatamo ang kaligtasan. Nakakaawa, hindi ba? Bagamat iisa ang ginagamit ang Biblia, nakakatuwa, no? Sapagkat alam ninyo, yung mga tao na gumagamit na ang kaligtasan ay pamamagitan ng mabubuting gawa, yan ang malalaking simbahan dito sa Pilipinas. Dahilan sa sinasabi nilang pinuno na kapag hindi kayo sumunod sa sinasabi ng simbahan, kayo ay walang kaligtasan. Hindi naman ganun ang tinuturo ng Biblia, hindi ba? Subalit, marami silang nadadala. Sa katunayan, mas mabenta ngayon kesa doon sa ibinibenta natin sa ating ginagawa o ating pinamamahagi ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Mas madaling manampalataya kung may effort. Kung kaya't makikita nyo sa araw ng Enero, doon sa Quiapo, halos nagpapataya na sila doon dahilan sa kanilang panata sapagkat ito'y kasama doon sa mabubuting gawa na kinakailangan nilang gawin upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, tapos na ang kaligtasan, ginawa na ito ng Panginoon. Ang sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang makapagmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. This is the very reason why God has chosen us or why God has saved us in order for us to do good works. Diba? Resulta. Ito yung reason dahil tayo ay gagawa ng mabuti. Titus 3:5. Paborito ko ito. Hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ating ginagawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan
tayo'y kanyang iniligtas. The term is iniligtas. Ulitin ko, sinulatan ni Apostol Pablo si Tito at sinabi ni Apostol Pablo kay Tito, hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan, tayo'y kanyang iniligtas. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ang bunga nito ay mabubuting gawa. Hindi tayo gumagawa upang tayo ay maligtas. Tayo ay kabilang doon sa pangkat na iniligtas ng Panginoon dahil sa pananampalataya. Hindi tayo kabilang doon sa pangkat na isa na naniniwala na ang kaligtasan ay dapat samahan ng gawa. Faith plus work. Hindi doon tayo kasama. Faith alone, dito tayo kasama. Kung kaya't, maganda sana kung sa susunod ay mabigyan pa ako ng pagkakataon ng makapagsalita. Sapagkat sinabi dito na ang pananampalataya ay nagbibigay ng kaligtasan kung kaya tayo ligtasan. Pero, merong isang grupo sa grupo ng mga protestante na naniniwala sila na ang kaligtasan ay nawawala naman sa susunod na yon. Sa ngayon, panghawakan natin ang sinasabi ng Panginoon dahil sayo'y nanampalataya sa Kanya, tayo ay kabilang doon sa pangkat na faith alone at dahil kay Kristo, tayo po ay merong kaligtasan. Marami pong salamat.